Pagkatapos ng halos 30 minuto na pagsasayaw tagaktak ng pawis na naupo ako sa aming pwesto. Medyo pagod pero masaya. Ang pagsasayaw talaga ang hilig ko. Pagkaupo ko, kaagad na sinalina ni Mateo ang baso ko ng alak. Akmang iinumin ko na sana iyon nang maramdaman ko ang pag-agaw ng kung sino sa basong hawak ko. Stop drinking. Alam mo bang masyadong nakakasama sa kalusugan mo ang ginagawa mong iyan ngayon, seryosong nitong bigkas. Wala sa sariling napaangat ako ng tingin at kaagad na sumalubong sa paningin ko ang seryosong mukha ni Kenzo. Who are you? Bakit ka ba nakikialam? Kaagad din namang sabat ni Mateo. Napatayo pa nga ito at akmang susugurin sana si Kenzo pero mabilis ko siyang nahawakan. Mateo, relax. Kilala ko siya, kaagad kong bigkas. Hindi ko maatim na magkagulo pa dito sa loob ng bar ng dahil lang sa akin. Kung pwedeng pigilan, pipigilan ko. Who is he, Bella? Bakit bigla na lang siyang sumusulpot? Seryosong tanong ni Mateo sa akin. Sa ilang taon na magkaibigan kami, aware ako na overprotective itong si Mateo sa aming mga babae. Handa siyang makipagpatayan, huwag lang kaming mabastos ng kung sino. Kenzo Barlow. Ang fiance ni Bella, seryosong sagot nito. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Shit, kailan pa? Kailan pa kami nagkaroon ng relasyon para sabihin ito? Saka, ano daw? Kailan niya pa ako naging fiancé? Bella, mag-aasawa ka na? Kailan? Nagtataka kang tanong naman ni Jessica. Ha? Ano, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla na lang akong hawakan ni Kenzo sa aking kamay. Akmang aalma pa nga sana sila Mateo at Jasper pero kaagad ko silang sininyasan. Kilala ko siya. Don't worry guys. Ayos lang ako, nakangiti kong bigkas kung saan wala na akong nagawa pa nang bigla na lang akong hilain ni Kenzo palabas ng bar. Wala na akong nagawa pa kundi ang magpasyanod na lang dahil ayaw ko talagang ako ang maging dahilan na masira ang gabi ng mga kaibigan ko. Ano ba? Ano ba ang ginagawa mo? Alam mo bang napakalaking abala iyang ginagawa mo, Kenzo, naiinis kong bigkas pagkalabas namin ng bar. Ang tinitimpi kong pagkadismaya ay kaagad ko nang inilabas. Tutal naman, kami na lang dalawa ang magkaharap at malaya ko nang masabi ang gusto kong sabihin na hindi maririnig ng mga kaibigan ko. Anong kalokohan ito, Bella? Suon, magiging asawa na kita, bakit kailangan mo pa ring sumama-sama sa mga kaibigan mo? Bakit kailangan mong maging wild ng ganoon? Gusto mo bang sirain ang pangalan ko? Seryoso niyang bigkas. Kaagad namang nagsalubong ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Anong pangalan mo na sinisira ko? Sino ka ba? Bakit, pumayag na ba akong magpakasal sa iyo? Nandidilat ang mga matang sagot ko naman sa kanya. Napansin kong natigilan ito pero ramdam ko pa rin sa kanya ang galit sa hindi malaman na dahilan. Hindi ka pa nga pumapayag pero hindi naman ako papayag na tangihan mo ako. Seryosong sagot niya, sabay hubad ng suot niyang coat at ibinalabal sa akin. Nagulat man sa ginawa niya pero muli akong umalma. Ano ba? Ano ba iyang ginagawa mo? Huwag kang ang pakialamero. Sinisira mo ang atar ko eh. Nakaingos kong bigkas at akmang tatangalin ko na sana ang coat niya na nakasampay sa balikat ko nang bigla siyang nagsalita. Subukan mong tangalin iyan kung ayaw mong pagsisisyan ang pwede kong gawin sa iyo ngayon, Bella. Ikaw na nga itong pinoprotektahan, ikaw pa itong maarte, galit niyang bigkas. Anong maarte? For your information, Kenzo, ano man ang nakikita mo sa attitude ko, wala ka na sana doon. Saka, ano ba ang pinuputok ng batsi mo hindi kita nobyo para umasta ka ng ganyan, galit kong wika sa kanya. Saan kaya kumukuha ng kakapalan ng mukha niya nagtaong ito? Ang lakas niyang magsalita sa akin ng ganito porket boto sa kanya ang lolo ko na maging asawa siya. Sumama ka sa akin dahil simula ngayong gabi, hindi na ako pumapayag pa na sasama-sama ka pa sa mga kaibigan mo na magbar. Hindi na din ako pumapayag pa na uminom ka pa ng alak, seryoso niyang bigkas. God, Kenzo, naririnig mo ba iyang sinasabi mo ngayon lang? Talo mo pa ang mga magulang ko kung makapagbawal sa akin Nababaliw ka na ba? Seryosong sagot ko. Isipin mo na kung ano man ang gusto mong isipin pero pinoprotektahan ko lang ang alam kong akin, seryosong sagot niya. Hindi naman ako nakaimik. Gosh, kikiligin na ba ako? Hindi dapat dahil alam kong umpisa pa lang wala namang gusto ang Kenzo na ito sa akin
Kaya lang naman siya nasa harapan ko ngayon para pagbigyan ang hiling ng lolo niya sa kanya na pakasalan ako. Iyon lang at wala nang iba. Now, sabihin mo sa akin. Bakit bigla ka na lang naging atat na pakasalan ako? Seryosong tanong ko kay Kenzo habang magkaharap kami sa pandalawahang mesa dito sa loob ng isang coffee shop. Pagkagaling namin ng disco bar, diretso kami dito sa coffee shop para makapag-usap kami ng maayos. Once and for all, gusto ko nang matapos ang isyu na ito. Para naman matigil na din ang pagpapadala niya ng mga bulaklak sa bahay dahil hindi nakakatuwa. Iniiwasan ko ding kiligin dahil baka bigla na naman akong maging praning sa kanya na ayaw ko nang mangyari. Wala ka na bang gusto sa akin? Imbes na sagutin niya ang tanong ko sa kanya, panibagong tanong naman ang ibinato niya sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapataas ng kilay. Di ba sinagot ko na ang tanong mong iyan sa akin noon? Paulit-ulit na lang ba? Kung hindi ka willing na sagutin ang tanong ko sa iyo ngayon, mabuti pang itigil na natin ito. Wala akong time na makipagpatayan ng oras sa iyo dahil supposed to be nag-enjoy ako ngayon kasama ng mga kaibigan ko tapos heto ka. Ginugulo mo ako, direkta at walang paligoy-ligoy kong sagot sa kanya. Napansin kong natigilan siya kasabay ng pag-iwas ng tingin sa akin. Kapag sasabihin ko ba sa iyo ang dahilan, papayag ka nang magpakasal sa akin, seryoso niya ding tanong sa akin. Depende sa magiging outcome ng pag-uusap natin ngayon. Now, tell me ano ang reason. Bakit biglang nagbago ang isip mo at atat kang pakasalan ako? Seryosong tanong ko sa kanya. Alam ko kasing kapag direkta kong tatanggihan ang alok niyang kasal, wala siyang ibang gagawin kundi ang kukulitin at kukulitin niya ako eh. Hindi ko makukuha ang mana ko kapag tumanggi ako sa nais ni Lolo Lance, direkta at seryoso niyang sagot sa akin na labis kong ikinagula. What? Are you kidding me? Gulat kong bigkas. Bakit? Mukha ba akong nagbibiro? Kailangan magpakasal ka sa akin para makuha ko ang mana ko. Ramdam ko ang frustration sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Bakit ako? I mean, flattered naman pala dahil ako ang gusto ng lolo mo para sa iyo. Natatawa kong sagot sa kanya kahit na ang totoo punong-puno ng pagkailang ang nararamdaman ko para sa kanya ngayon. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nag-usap kami ng ganito kaseryoso. Hindi naman siya nakaimik kaya muli akong nagsalita. So, tama ako. May dahilan nga kaya bigla ka na lang bumait ngayon sa akin. Sa naalala ko kasi before, halos masuka ka sa pagmumukha ko. Bakit ako? Ano ang nangyari? Hindi ba't may iunis ka? Ayaw ni Lolo Lan sa kanya, nakangisi kong tanong. Wala na kami ni Eunice. Hiwalay na kami. Saka, pinagsisisihan ko na ang mga nangyari noon. Siguro, kung mas maaga kong nalaman na ikaw pala ang tinutukoy ni Lolo Lance na dapat kong pakasalan, baka naging iba ang pagtrato ko sa iyo noon, kaagad niya ding sagot sa akin. At hindi ka na siguro nahihirapan ngayon para pumayag akong magpakasal sa iyo. Ay Sazeth! User, nakataas ang kilay na sagot ko sa kanya. Hindi naman siya nakaimik. Feeling ko tinamaan siya sa huling katagang binitiwan ko. Buti nga sa kanya. Sa palagay mo maniniwala ako gayong alam ko kung gaano ka nabaliw sa babaeng iyon, nakataas ang kilay na sagot ko. Maniwala ka man sa akin or hindi, wala na kaong magagawa pa. Tapos na iyon at hindi na mababago pa. Now, I need your answer, payag ka bang magpakasal sa akin or hindi? Seryosong tanong niya. Paano kung ayaw ko? May magagawa ka ba? Baliwala kong sagot sa kanya. Kung hindi ka papayag, gagawin ko ang lahat para mapapayag ka. Ayaw kong mawala sa akin ang kumpanya na pinaghirapan ng buong angka namin, seryosong sagot niya. Hindi naman ako nakaimik. Bella, kasal lang ang gusto ko sa iyo at wala nang iba. Pagkatapos kong makuha ang mana, pwede na tayong magkanya-kanya. Pwede naman tayong maghiwalay kaswal niyang wika. Kay bilis lang sa kanya na sabihin ang katagang iyon pero hindi maganda sa pandinig ko. Ewan ko ba, parang masakit sa tainga ang katagang binitiwan niya pero kailangan kong magkunwari na wala lang sa akin iyon dahil ayaw kong mag-isip siya ng kahit na ano paman sa akin. Gusto kong ipakita sa kanya na wala na siyang epekto sa akin. Na naka-moved on na ako at wala na akong nararamdaman na kahit nakatiting na feeling sa kanya. Kung sakaling pumayag ako sa nais mo, ano ang mapapala ko? Seryosong tanong ko din sa kanya. Napansin kong natigilan siya habang hindi makatingin ang diretso sa akin.
Ano ang gusto mo? Kaagad niya ding tanong sa akin. Ano ba ang may offer mo? Nakataas ang kilay na tanong ko din sa kanya. Gusto niya akong gamitin para makuha niya ang mana niya, pues dapat lang na may offer din siya sa akin para quits kami. Alangan naman na siya lang ang magbebenepisyo sa kasunduang ito. Unfair naman yata sa panig ko iyon. As illegal wife, pwede kitang bigyan ng share sa kumapan niya. Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng nais mo. Lalo na pagdating sa mga material na aspeto, seryosong sagot niya. Really? Wow, mukhang magandang offer yan ah. How about ang tungkol sa pagsasama natin bilang mag-asawa? Ano ang magiging setup? Seryosong tanong ko. Gusto ni Lolo na mabigyan siya ng apo at iyan lang ang hihilingin ko sa iyo, Bella, seryoso niyang sagot. Hilaw naman akong natawa dahil sa sinabi niyang iyon. What? Anak? Nagbibiro ka ba? Bigkas ko. Normal lang sa mag-asawa ang pagkakaroon ng anak at ano ang problema doon? Seryosong tanong niya. Hindi ako prostitute or kalagkaring babae para pumayag sa nais mo. Isang pabor ang hinihingi mo sa akin at kailangan mong siguraduhin na hindi ako lugi para mapapayag ako. Seryosong bigkas ko sabay tayo. Uuwi na ako dahil alam kong walang patutunguhan ang pag-uusap naming ito. Lalong lumalabo ang topic eh. Fine, sorry. Maupo ka muna. Hindi pa tayo tapos mag-usap, seryoso pero may pakiusap sa tono ng boses na wika niya. Hindi ko mapigilan ang mapatitig sa kanya bago dahan-dahan na muling naupo. Okay, kung ayaw mo na magkaroon ng anak, ayos lang. Sa ngayon, mas importante sa akin na mapapayag ka na magpakasal sa akin, seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang muilong mapangisi. Mukhang wala naman talaga siyang pagpipilian eh. Mukhang hopeless na siya dahil mana niya ang nakasalalay dito. Okay, fine. Maari kitang tulungan sa kalagayan mo ngayon dahil hindi ko din naman maatim na may isang taong maghihirap dahil sa pagiging selfish ko. Seryoso kong bigkas habang hindi inaalis ang pagkakatitig ko sa kanyang mukha. Napansin kong unti-unting gumuhit ang ngiti sa labi niya sabay tango. Kung kasal lang ang gusto mo sa akin, I think maibibigay ko sa iyo iyon. Pero syempre, may mga kondisyon ako, seryoso kong bigkas. Okay, fine. Anong kondisyon? Tanong niya. Ang kasal natin ay sa papel lang. Hindi tayo pwedeng magsama na parang isang mag-asawa. Hiwalay ng kwarto at walang mangyayari, seryosong sagot ko. Napansin kong kaagad na nagsalubong ang kilay niya. Ano ang ibig mong sabihin? Kunot noong tanong niya sa akin. Payag akong magpakasal sa iyo dahil gusto kitang tulungan sa problema mo pero no string attached, no feelings, hindi mo ako pakikialaman sa lahat ng nais kong gawin sa buhay ko at malaya pa rin ako sa lahat ng nais kong gawin sa pang-araw-araw. In short, walang pakialaman. Seryoso at may diin sa boses ang pagkakabigkas ko ng katagang iyon. Gusto kong iparamdam sa kanya na hindi ako nagbibiro. Hindi naman siya nakaimik. Tula lang nakatitig sa akin. Hindi tayo pwedeng magsama sa iisang silid at walang sexual na mangyayari sa pagitan nating dalawa. In short, kasal nga tayo pero dapat estranghero pa rin ang turingan natin sa isa't isa and once na makuha mo ang mana mo, tapos na din ang pagsasama natin. Kailangan mong mag-file ng divorce agad-agad, muling bigkas ko. May ganoon ba? I mean, walang ganoon. Hindi laro ang kasal at lalaki ako, may mga pangangailangan din ako, seryoso niyang bigkas. Kaagad namang napataas ang kilay ko. Kung ganoon, hindi ako ang babaeng hininahap mo. Kasal lang ang gusto mo sa akin at hindi ang katawan ko, diba? Sesyosong tanong ko. Muli ay hindi siya nakaimik pero hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa aking mukha. Para bang nahulog siya sa isang malalim na pag-iisip. Kung hindi mo kayang sundin ang kung anuman ang mga conditions ko ngayon, mabuti pang itigil na natin ang pag-uusap nating ito, Kenzo. Nasa point pa ako ng buhay ko na nag-enjoy pa sa pagiging single at nandito ka ngayon sa harapan ko para makiusap na magpakasal sa iyo. Kahit na gusto ka nila lolo at lola para sa akin dahil apo ka ng kaibigan nila, anytime, pwede akong tumanggi, muli ay bigkas ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya dahan-dahan na tumango. Okay, fine. Lahat ng nais mo susundin ko, seryosong bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Okay, deal. Pero, need the contract. Para malinaw ang usapan nating dalawa ngayon, muli ay bigkas ko. Contract,
For what? Seryosong tanong niya. Gusto ko nakasulat sa isang pirasong papel ang lahat ng napag-usapan natin ngayon. And one more thing, 30% ng share sa kumpanya mo ang hihingiin ko once na maghiwalay tayo at sa duration ng pagsasama natin, as a husband and wife, dapat sagot mo lahat ng mga pangangailangan ko. Shopping, night out and more. Siyempre, magiging tatak na sa akin ang pagiging diborsyada ko after ng paghihiwalay natin, kaya mas maganda na siguro na magbebenepisyo din ako sa kasal na ito, diba? Nakangiti kong bigkas. Napansin kong tulala siyang napatitig sa akin. Well, kung ang tingin niya sa akin ngayon ay isang oportunista, bahala siya. Anak yata ako ng isang taong magaling humawak sa negosyo at nasa dugo ko na din siguro ang pagiging negosyante. Wala sa bokabularyo ko ang magbigay ng libreng serbisyo. Maganda na iyong may mahita din ako sa pagpayag kong ito dahil malaking kayamanan ang mapapasakamay sa kanya once na magpakasal kami kaya tama lang na mag-demand din ako ng kabayaran. Yes, kabayaran ang tawag dito dahil binigyan ko siya ng pabor gayong hindi naman kami closed sa isa't isa. Hindi ko din naman siya kaibigan at lalong wala. Kaming magandang samahan noon. Puro kaya panglalait at panghusga ang naririnig ko sa kanya noon kaya naman ito na din siguro ang chance ko na makaganti ng kahit kaunti lang. So, payag ka or ayaw mo? Seryosong tanong ko na sinabayan ko pa ng paghikab. Halos 2:00 na ng madaling araw at wala akong balak na umuwi ng bahay na pasikat na ang araw sa silangan. Lalo akong malalagot nito kay mommy. Tawagan mo na lang ako kung sakaling nakapag-decide ka na. Kailangan ko nang umuwi, seryosong bigkas ko sabay tayo. Akmang maglalakad na ako paalis nang bigla niya akong hawakan sa braso. Dahil pumapayag ako sa lahat ng nais mo at gagawin ko ang kontrata sa lalong madaling panahon, seryoso niyang bigkas habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa aking mukha. Hindi ko naman maiwasan ang makaramdam ng pagkailang. Kanina ko pa kasi napapansin na kakaiba siya kung makatitig sa akin eh. Na para bang may something na hindi ko mawari. Anong oras na? Bella naman, kailan ka ba magbabago? Kailan mo ba aayusin ang buhay mo? Katagang sumalubong sa akin pagkapasok ko pa lang dito sa loob ng gate namin. Si mommy na naman at hindi ko alam kung bakit hindi pa siya natutulog. Minsan hinihintay niya talagang makauwi ako kapag alam niyang nasa gimikan ako, minsan naman deadman na lang siya. Malas ko lang ngayong madaling araw dahil gising pa pala siya and worst kasama ko pala si Kenzo. Nagpumilit kasi siyang ihatid ako dito sa bahay at dahil may kasunduan na kaming dalawa, umayag na lang din ako. At sino iyang lalaking kasama mo? Bakit ka nagsasama ng kung sino-sino dito sa loob ng pamamahay natin? Wala ka na ba talagang respeto sa sarili mo, Bella? Hain porket palagi kang pinapabura ng daddy mo, malaya mo nang gawin ang lahat ng nais mo, muling bigkas ni mommy. Heto na naman siya sa mahabang litanya niya. Anong oras na naman kaya kami nito matatapos? Mom, please. Inaantok na po ako. Saka, inihatid niya lang ako dito sa bahay kaya no issue. Kahit na medyo naiinis, pinilit ko pa rin ang sarili ko na magpakahinahon. Kahit na anong mangyari at kahit na palagi akong binubungangaan ni mommy, love ko pa rin naman siya. Good evening po, tita. Ako nga po pala si Kenzo Borlo. Pasensya na po kung medyo late ko nang naihatid si Bella, sabat naman ni Kenzo. Wow ha, ang lakas ng loob niya. Siya na din mismo ang nagpakilala sa sarili niya sa harap ni mommy. Sa bagay, wala din naman akong balak na formal siyang ipakilala kay mommy kaya dapat lang talaga na magsariling sikap siya. Borlo. Borlo. Ikaw ba iyong tinutukoy ni Daddy Ryder na apo ni Mr. Lance Borlo? Nagtatakang tanong ni mommy. Nakangiting tumango naman si Kenzo. Yes po. Ako po iyon. Pasensya na po kayo, tita. Napasarap kasi ang pag-uusap namin ni Bella at hindi namin napansin ang paglipas ng oras, nakangiti naman itong sagot kay mommy. Hindi ko naman mapigilan ang mapataas ang aking kilay. Napansin ko kasing biglang huminahon si mommy habang palipat-palipat ang tingin sa aming dalawa ni Kenzo. So, sinasabi mo ba na nagdi-date na kayo ng anak ko? Maya-maya seryosong tanong ni mommy. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Yes po. Kung ayos lang po sa inyo, gusto ko po sanang maging formal ang lahat. Balak ko po sanang umakyat ng ligaw kay Bella para naman po hindi niya iisipin na napipilitan lang akong pakasalan siya. Na kahit na gusto nila lolo na magpakasal kami, maganda pa rin naman po ang hangarin ko sa kanya, nakangiting paliwanag ni Kenzo kay mommy.
Pigil ko naman ang sarili kong sagutin ito. Iyan tayo Ngalan ng mana, gagawin niya talaga ang lahat para magtagumpay siya na maikasal kami. Ganoon ba? Abat mabuti iyan. Sa amin naman walang problema. Kaibigan ni Dad ang lolo mo at nasisigurado naman kami na kung sakaling kayong dalawa ni Bella ang magkakatuluyan, magiging maayos ang buhay niya sa iyo, nakangiting sagot ni Mommy. Sa isang iglap, bigla yatang naglaho ang init ng ulo niya sa akin. Napalitan iyong ng matamis na ngiti. Parang feeling ko tuloy, gusto niya na talagang mag-asawa ako. Siguro, sobrang konsumi na talaga ni Mommy dahil wala akong ibang ginawa kundi ang gumimik. Opo. Promise po, once na maikasal kaming dalawa ni Bella, aalagaan ko po siya. Ibibigay ko ang lahat ng nais niya at sisiguraduhin kong magiging masaya siya sa piling ko, nakangiting sagot naman ni Kenzo. Hindi ko tuloy mapigilan na mapatitig sa kanya. Parang gusto ko na tuloy bumilib sa kanya. Ang galing niyang magbitaw ng ganoong pangako na alam ko naman na hindi bukal sa kalooban niya. Abat, mabuti naman kung ganoon. Mukha ka namang mabait at anytime na naisin mo, pwede kang dumalaw dito sa bahay. Bukas ang pintuan ng bahay namin para sa iyo, iho, nakangiting bigkas ni Mommy. Pigil ko naman ang sarili ko na mapairap. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Mukhang nagkasundo na at mabuti na lang talaga at nailatag ko na ang mga conditions ko kay Kenzo. Contract na lang ang kailangan bago namin sabihin both sides na payag na kaming magpakasal. Mukhang gusto na talaga akong itaboy ni Mommy dito sa bahay namin Heist, hindi ko siya masisisi dahil aminado naman talaga ako na naging pasaway ako. Na naging sakit ako ng ulo simula noong bumalik ako dito sa Pinas. Sa aming magkakapatid, mukhang ako lang yata ang hindi makakagraduate Bigla na lang akong naging bulakbol at kasalan ni Kenzo iyon. Kung hindi sana ako na in love sa kanya noon, baka hindi nagkalitsilitsi ang takbo ng utak ko Thank you po, tita. Hindi niyo lang po alam kung gaano ako kasaya ngayon, narinig ko pang bigkas ni Kenzo. Hindi ko na kaya ang mga narinig ko kaya naman peke akong humikab para iparamdam sa kanila na inaantok na ako. Parang silang dalawa na lang kasi ang nag-uusap Inaantok na po yata si Bella, tita. Late na po at mauna na po ako. Pasensya na po talaga kayo kung late ko nang naihatid si Bella. Pangako po, hindi na maulit ito, sa wakas naramdaman din ng kulukoy na si Kenzo na gusto ko na siyang umalis. Tinablan din at kusa na siyang nagpaalam. Kaagad namang nagdiwang ang kalooban ko. May pakiramdam din naman pala siya kaya ayos na din. Ate, gising na, hindi ko na alam kung ilang beses ko nang narinig ang katagang iyon pero wala akong balak na pakinggan siya. Inaantok pa ako at gusto ko pang matulog. Pagkaalis kasi ni Kenzo kaninang madaling araw, hindi kaagad ako nakatulog. Maraming gumugulo sa isipan ko at tinitimbang ko pa din ang sarili ko kung tama ba ang nagiging desisyon ko na magpakasal sa kanya. Sa totoo lang, may takot pa rin kasi akong nararamdaman sa puso ko. Paano na lang kung bigla na naman akong magpadala sa sarili kong nararamdaman at magising na lang isang umaga na baliw na naman sa kanya? Ayaw ko nang mangyari iyon. Ayaw ko na ding umiyak ulit ng dahil sa kanya. Graduate na ako sa ganoong sistema Ate, ano ba? Hindi ka ba talaga babangon dyan? Narinig kong muling sambit ni Fiona. Pilit niya talaga akong ginigising at naramdaman ko pa nga ang paghila niya sa kumot ko. Lalo ko namang isubsob ang mukha ko sa unan. Gusto ko pa talagang matulog. Sobrang inaantok pa talaga ako. Ate, bahala ka na nga. Alam mo bang nasa ibaba ang soon-to-be husband mo at kausap nila daddy? Muling bigkas ni Bella. Kaagad naman akong napadilat nang marinig ko ang pangalan ni Kenzo. Walang sabi-sabing mabilis na bumangon at seryosong tinitigan si Fiona. Anong sabi mo? Nandito si Kenzo, seryoso kong tanong. Kaagad namang tumango ang bunso kong kapatid. Yes, nasa ibaba. Kausap nila mommy at daddy. Nandoon din pala si Kuya Brian, nakangiting sagot nito. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Shit, bakit ngayon mo lang sinabi? Teka, anong oras na ba? Seryosong tanong ko at mabilis na bumaba ng kama. Hindi ko alam kung ano ang unahin ko. Gusto kong lumabas ng kwarto pero nakakahiya dahil alam kong para akong bruha. Kakagising ko lang at nahihiya akong makita ni Kenzo sa hindi kaaya-ayang hitsura. 10:00 ng umaga, ate.
Tanghali ka na naman nagising, inarinig ko pang ang sagot ni Fiona sa akin, pero hindi ko na pinansin pa iyon. Diretso na akong pumasok sa loob ng banyo para maligo. Yes, kailangan kong maligo para mabuhay ang dugo ko sa aking katawan. Saka, hindi porket napipilitan lang ako sa nalalapit na pagpapakasal ko kay Kenzo, maglusyang-lusyangan na ako. Hindi pwede iyon. Hindi nga ako gumamit ng heater eh. Malamig na tubig ang pinaligo ko para gising na gising ang diwa ko. Actually, mabilis ang ligo lang naman ang ginawa ko at pagkatapos noon, pinatuyo ko ang aking buhok at mabilis nang lumabas ng banyo. Wala na si Fiona dito sa loob ng aking silid kaya naman diretsoan ako sa aking walk-in closet para maghanap ng maisusuot. Isang summer dress ang napili kong isuot at basta ko na lang iyon pinarisan ng flip-flop slippers. Naglagay na din ako ng kaunting makeup para fresh-freshan ang aura ko pagkatapos noon, mabilis na akong lumabas ng kwarto. Mabuti na lang at saktong pagkalabas ko ng kwarto, nakasalubong ko ang isa sa mga kasambahay namin, kaya naman mabilis ko siyang tinanong kung nasaan ang bisita ko, at nang sabihin nito na nasa garden daw kausap nila mommy at daddy, mabilis ko nang tinahak ang way patungo sa hagdan. Bati na kayo ng lalaking naging dahilan na pag-drop out mo sa school, pababa na ako ng hagdan nang marinig ko ang seryosong boses ni Kuya Brian. Karga-karga niya ang 2 buwan pa lang na sangol na si Baby Monica Pierre. Ang panganay nilang anak ni Angela. Hindi pa kami bati kuya kaya lang siya ang gusto nila lolo at lola na maging asawa ko, kaya sino ba naman ako para tumanggi sa grasya, nakangiti kong sagot sa kanya. Napansin kong kaagad na napaseryoso ang mukha niya habang nagtatanong ang mga matang nakatitig sa akin. Don't worry kuya. Alam ko kung ano ang ginagawa ko at sinisigurado ko po na sa pagkakataon na ito, hindi ako ang madedehado, nakangiti kong bigkas. Hehe. Ewan ko sa iyo. Well, don't worry, kung ano man ang nais mo, nandito lang ako para suportahan ka. Kapatid pa rin kita at ayaw ko din naman na maging dehado ka sa laban na ito, seryoso niyang bigkas, bago siya naglakad papasok ng kanilang silid. Hindi ko naman mapigilan ang mapabuntong hininga bago ko inihakbang ang aking mga paa at tuluyan nang naglakad pababa ng hagdan. Diretso ako ng garden kung saan naabutan ko sila mommy at daddy na seryosong kausap si Kenzo. Nang mapansin nila ang presensya ko, sabay-sabay pa silang napalingon sa akin, kaya naman pilit ang ngiti sa labi na naglakad ako palapit sa kanila. Mabuti naman at bumaba ka na. Ang aga nitong nobyo mo na pumunta dito para sunduin ka. May usapan daw kayo na magsisimba ngayon, seryosong bigkas ni mommy. Hindi ko naman maiwasan ang magulat. Simba daw. Relihiyoso ba itong si Kenzo? Saka, anong araw ba ngayon, maisimba ba kapag Sabado? Sige na, pwede na kayong umalis? Mag-ingat kayo ha. Bella, magtino ka na. Huwag mong bigyang ang dahilan ang boyfriend mo na sumakit ang ulo sa iyo. Sa panahon ngayon, bihira ka na lang makakahanap ng lalaking kagaya niya. Mabait, mayaman at napakaresponsable isa, nakangiting muling bigkas ni mommy. Wala sa sariling napatitig ako kay daddy at nang napansin kong nakangiti din siya, wala na akong nagawa pa kundi ang pilit na ngumiti na din. Opo. May usapan nga po pala kaming magsimba ngayon. Nawala sa isip ko. Sorry, mahinang bigkas ko. Ano kaya itong drama ng Kenzo na ito? Bakit ang aga-aga niya ako kung sunduin dito sa bahay? Saka, close na siya kaagad sa mga magulang ko. Wala akong choice kundi ang sumama na kay Kenzo. Mukhang importante ang kailangan niya kaya ang aga niyang napasugod sa bahay. Bakit ang aga mo yata ngayon? Next time, kapag dumalaw ka ng bahay, wag naman sobrang aga. Nakakaistorbo kasi hindi ko na mapigilan pang bigkas habang bumibiyahe kami papunta sa kung saan. Hapon ang kadalasan kong gising or kahit na wala kong gimmick, late na talaga ako palaging nagigising. Late na din kasi akong natutulog sa gabi kahit na wala akong gimmick. Kadalasan, madaling araw ang tulog ko kaya ganoon. Maaga? Bella, malapit na ang lunchtime, maaga pa ba sa iyo iyan? Seryoso niya namang tanong sa akin. For me, maaga pa ang before lunch dahil 2:00 ng hapon ang kadalasan kong gising, naiinis kong sagot sa kanya. Napansin kong kaagad na nagsalubong ang kilay niya at hindi ko maiwasan na magulat nang biglain niya na lang ipinasok ang sasakyan sa parking area ng isang kilalang restaurant. Akala ko ba magsisimba tayo, kunot noo kong tanong sa kanya. Mamaya na. Kumain na muna tayo dahil kakagising mo lang so ibig sabihin,
wala pang laman ng kahit na ano ang sikmura mo, seryosong sagot. Kaagad namang napataas ang kilay ko at hindi na nagsalita pa. Imagine. Biglang naging concern sa akin ang dumuho pero hindi ako dapat kiligin. Hinayaan ko lang siyang maipark niya ng maayos ang kotse at nang masigurado kung okay na, mabilis ko na ding binuksan ang pintuan ng sasakyan sa gawi ko at mabilis na bumaba. Ganoon din naman ang ginawa ni Kenzo, kaya lang noong titigan ko siya napansin kong napapailing din siya habang nakatitig sa akin. What? Salubong ang kilay na tanong ko. Hindi ka ba makapaghintay? Gentleman akong tao, Bella, at dapat hinintay mo man lang na ako ang magbubukas ng pintuan sa gawi mo. Paano maniniwala ang iba dyan na fiancé kita kung ganyan ang mga pinanggagawa mo? Seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapairap. Kasalanan ko na naman yata. Heist Iwan. Bakit, may ibang tao ba dito sa parking area? Wala naman naiinis kong sagot sa kanya at nagpatiuna nang naglakad papasok ng restaurant. Naramdaman ko naman ang kaagad na pagsunod niya sa akin. Pagkapasok namin sa loob ng restaurant, kaagad na din kaming umorder ng pagkain. Tahimik na kumain at pagkatapos noon diretsyo na kami ng simbahan. Nagulat din ako. Hindi ko kasi akalain na totohanin niya ang pagyayaya niya sa akin na magsisimba daw kami. Ako kasi, medyo matagal ng panahon na hindi nagsisimba. Hindi ako mahilig na magsimba at kahit na ilang beses akong niyaya nila mommy na magsimba, never akong sumama. Pagkatapos namin magsimba, diretsyo kami sa kanyang opisina sa Makati kung saan naghihintay na daw ang kontrata na dapat naming pirmahan. Alam kong iyon na iyong kontrata tungkol sa pagpapakasal namin. Here, pwede mong basahin na muna tapos pirmahan mo, seryoso niyang bigkas sabay abot sa akin ng isang pirasong papel. Pinasadahan ko iyon ng tingin at nang masiguro ko na nakasaad dito ang lahat ng mga bagay na nabangit ko sa kanya noon mabilis ko na din itong pinirmahan. Matatapos na ang taon kaya early next year ang kasal natin. Maybe, this January or February, seryoso niyang bigkas. Wala sa sariling kaagad akong napatango. And, kailan ang divorced, seryosong tanong ko sa kanya. Napansin kong natigilan siya habang titig na titig sa akin. Hindi pa nangyayari ang kasal kaya't saka na natin pag-usapan ang divorce. Bakas ang inis sa boses na sagot niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangisi. Naninigarudo lang ako dahil wala akong plano na magpatali sa kasal sa iyo sa mahabang panahon. May mga sarili din akong plano sa buhay na hindi kakasama doon, direkta at walang paligoy-ligoy kong sagot sa kanya. I know and don't worry, pareho tayo ng gusto, walang gana niyang sagot sa akin at mabilis na dinampot ang papel na pinirmahan namin. Ipinasok niya iyon sa isang brown envelope bago muling nagsalita. Kailangan mo ba ng kopya nitong mga papel? Seryosong tanong niya. No need. Kahit papaano, malaki pa rin naman ang tiwala ko sa iyo at ayaw kong magtago niyan. Baka makita nila mommy malalagot pa ako, baliwala kong sagot sa kanya. Napansin ko ang ngiti na kaagad na gumuhit sa labi niya bago niya ipinasok ang brown envelope sa isang kabinet. Pagkatapos noon, mabilis siyang. Tumayo kaya napatayo na din ako. Sabay kaming naglakad palabas ng opisina at diretsyo kami sa parking area. Magtataksi na lang ako pa uwi, seryosong bigkas ko pagkarating namin ng parking area. Hindi pa tayo uwi. May pupuntahan pa tayo, malamig ang boses niyang bigkas. Ewan ko ba, may nahihimigan akong inis sa timbre ng boses niya pero pilit kong binabaliwala iyon. Baka naman pagod na siya or naiinis na naman siya sa akin. Saan? Kung hindi importante pwede naman nating gawin iyang nais mo sa mga susunod na araw, seryosong sagot ko. Pero parang walang narinig na binuksan niya ang passenger seat. May pupuntahan pa tayo. Kung may lakad ka kasama ng mga kaibigan mo, pwede bang ipagpaliban mo muna, seryosong bigkas niya. Wala na akong nagawa pa kundi ang muling sumakay ng kotse. Ayaw kong pagtalunan pa namin ang tungkol dito. After nitong lakad namin, wala na din naman akong balak pang lumabas ngayong gabi dahil parang mas gusto kong magpahinga na muna. Tahimik namang muling naupo si Kenzo sa driver's seat. Nagmanyobra at tahimik na nag-drive patungo sa isang kilalang mall. Noong una nagtaka pa ako kung saan ang destinasyon namin pero nagulat na lang ako nang bigla niya na lang akong yayain patungo sa isang jewelry shop. Ano ang ginagawa natin dito? Kunot noo kong tanong sa kanya isa. Bibili ng engagement ring. Ikaakasal na tayo at dapat lang na sumunod tayo sa proseso,
Seryoso niyang sagot na labis kong ikinagulat. May proseso ba ang isang kasal na nasa ilalim ng isang kasunduan? Ah, ewan. Bahala siya, willing siyang gumastos ng engagement ring kaya pagbigyan. Maraming pera at gusto niya sigurong ipakita sa lolo niya na perfect ang relasyon naming dalawa. Gusto niya sigurong ipakita sa lahat na magkasundo kaming dalawa at may feelings na namagitan sa aming dalawa kay ginagawa niya ito. Effort kung effort kaya pagbigyan. Hindi naman ako ang gagastos, kundi siya eh. Ito po ang pinakamahal na engagement ring meron kami sir, nakangiting imporma sa amin ng staff, habang inilalapag niya sa harapan namin ang isang eternal pink diamond ring. Sa sobrang ganda noon, halos hindi ko na maalis-alis ang mga mata ko sa pagkakatitig doon. Maganda nga, pero masakit sa bulsa ang presyo. Gayunpaman, hindi ko maiwasan na magulat nang bigla na lang iyong tangali ni Kenzo sa loob ng box at pinakatitigan. Pagkatapos noon, hinawakan niya ako sa kamay at walang sabi-sabin isinuot niya sa palasingsingan ko ang singsing. Parang isinukat iyon sa aking palasingsingan. Sakto ang sukat at talagang kay gandang tingnan. Perfect. Kukunin ko ito, nakangiting bigkas ni Kenzo na labis nog ikinagulat. Hindi nga. Willing talaga siyang gumastos sa singsing na ito na kung totoosin, maghihiwalay din naman kami pagkatapos niyang makuha ang mana niya. Willing ba talaga siyang maglabas ng pera, kahit na alam niyang hindi naman magtatagal ang pagsasama namin? Maghihiwalay din naman kami agad-agad once na makuha niya ang mana, pero bakit kailangan niya pang gumastos ng millions nang dahil lang sa engagement ring? What do you think? Maganda di ba? Nakangiti niya pang tanong sa akin. Kaagad namang gumuhit ang hilaw ng ngiti sa labi ko bago sumagot. Yes, maganda kaya lang baka naman, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla niya nalang pisilin niya ang palad ko. Kakaibang damdamin ang kaagad na lumukob sa buo kong pagkatao nang gawin niya iyon. Pwede bang huwag muna ngayon, Bella? Please, bigkas niya sa akin bago niya binalingan ang mga nakaantabay ng staff at sinabi sa mga ito na kukunin niya na ang ring. Wala na akong nagawa pa kundi ang manahimik na lang. Sobrang gulong-gulo ako, hindi ko din naman kayang magsaya dahil alam kong isa lamang itong pagkukunwari. Na kaya nagawa ni Kenzo na bilhan ako ng isang mamahaling engagement ring dahil gusto niya din sigurong ipakita sa lahat na walang halong pagkukunwari ang napagkasunduan naming kasal. Heist, bahala siya. Ibabalik ko na lang siguro ang ring na ito once na maghiwalay kami. Pagkatapos ng transaction sa jewelry shop, muling nagyaya si Kenzo sa bahay niya. Noong una ayaw ko pa nga sanang pumayag pero noong sinabi niya na ini-expect ako ng lolo niya, wala na akong choice kundi ang pagbigyan na lang siya. Lalo na noong sinabi niya sa akin na uwi na daw kinabukasan sa Mindanao ang lolo niya. Naku, Bella iha. Mabuti naman at nadalaw mo ako. Noong una nag-worry ako na baka hindi mapagbigyan ang hiling ko sa apo ko, pero ngayong nakita ko kayong magkasama, nagpapasalamat ako dahil sa wakas, mukhang matutupad ang matagal ko nang inaasam. Iyon ay ang makasal ang apo ko sa apo ng matalik kong kaibigan, nakangiting wika ng matanda. Nadatnan namin siya dito sa garden na tahimik na umiinom ng tea. Kagaya sa bahay namin, malaki din ang bahay nila pero para bang sobrang tahimik. Napaka-plain ng buong paligid at halatang walang babaeng nagme-maintain ng kaayusan at kagandahan ng buong paligid. Hindi kagaya sa amin sa pagpasok pa lang ng gate, mapapansin na kaagad na buhay ang buong paligid. Mahilig kasi si Mommy mag-design at mag-maintain ng mga bagay-bagay. Balita ko po uwi na daw kayo ng Mindanao bukas. Hindi na po ba kayo maglalaro ng golf ng Lolo Rider? Nakangiti kong tanong sa kanya. Kailangan ako ng farm ko iha. Saka, hindi naman talaga ako sanay sa buhay dito sa syudad. Mas gusto ko sa Mindanao dahil malawak ang lupain na pwede kong malakaran anytime na gustuhin ko. Dito sa Manila pakiramdam ko, malulumpo ako dahil wala akong ibang ginawa kundi ang maupo lang. Nakangiti niyang sagot sa akin. May farm? May farm po kayo sa Mindanao lo, hindi ko mapigil ang tanong. Kung may farm siya ibig sabihin may mga kabayo sila? Meron iha. Ang Hacienda Borlo. Teka lang Kenzo dalhin mo nga si Bella Provencia sa darating na weekend. Para naman makita niya ang farm natin at makapamasyal siya sa lugar natin, nakangiting wika ni Lolo Lance. Sure Lo. Dadalaw kaming dalawa di Bella ng Hacienda next week. Tatapusin ko lang ang mga nakabinbin na trabaho sa opisina para naman medyo mahaba-haba ang oras namin kung sakaling uwi kami ng Mindanao.
Kaswal na sagot naman ni Kenzo sa lolo niya. Hindi ko naman malaman kung matutuwa ba ako or hindi sa naging takbo ng usapan namin. Nag-aalala ako na baka kung sasama ako sa probensya nila Kenzo, ibig sabihin palagi ko siyang makakasama. Natatakot ako na baka mahulog na naman ang loob ko sa kanya. Na baka masanay ako sa presensya niya at hahanap-hanapin ko siya palagi. Sa bahay nila Kenzo na din ako kumain ng dinner. Nakakahiya naman kasing tangihan si Lolo Lance, lalo na at kitang-kita ko sa mga mata niya na gusto niya talaga akong magstay sa bahay nila kahit saglit lang. Siguro, sabik si Lolo Lance na magkaroon ng karagdagang miyembro ng pamilya, lalo na at sa narinig ko, silang dalawa na lang ni Kenzo ang nabubuhay sa kanilang pamilya. Ibig sabihin, siya at si Kenzo na lang at wala na silang iba pang kamag-anak. Sabi niya pa nga na kaya niya daw gustong ako ang maging asawa ng apo niya dahil napakasunduan daw nila iyon ni Lolo Ryder at ngayong nasa tamang edad na ang kanyang apo ito na daw ang chance na maipakasal ito sa apo ni Lolo Ryder at ako nga iyon. Hindi pa man nangyayari ang kasal, parang gusto ko na tuloy makaramdam ng matinding konsensya. Ano kaya ang mararamdaman niya na pagkatapos niyang maisalin ang mana niya kay Kenzo ay maghihiwalay din naman kami? Ngayon pa lang parang gusto ko nang umatras sa kasunduan naming dalawa ni Kenzo. Para kasing hindi kaya ng konsensya ko na makapanluko ng matanda. Lo, mauna na po ako. Ingat po kayo sa biyahe bukas, nakangiti ko pang paalam sa kanya. Mabait naman pala si Lolo Lance at sa maiksing oras na nakakausap ko siya, tuluyan na ang naging palagay ang loob ko sa kanya. Maraming salamat sa pagdalaw iha. Aasahan kita sa Hacienda Borlo, nakangiti niyang sagot sa akin. Isang tipid na pagtango ang naging sagot ko bago ko ibinaling ang tingin kay Kenzo. Ihahatid ko na muna si Bella, Lo. Babalik din po kaagad ako, nakangiting paalam ni Kenzo sa lolo niya bago niya ako iginya patungo sa sasakyan. Naging maayos naman ang naging biyahe namin pauwi ng bahay. Wala na kaming ni isang pinag-usapan ni Kenzo buong biyahe at kapansin-pansin ang pananahimik nito. Hindi ko na lang din pinansin bagkos inabala ko ang sarili ko sa kakabrowse sa aking cellphone. May na-received akong message mula kay Aubrey na nasa disco bar daw sila ngayon. Kaagad din naman akong nag-reply na hindi ako makakarating. Pagkahinto ng sasakyan sa mismong tapat ng gate, mabilis kong kinalas ang seatbelt na nakakabit sa akin. Binalingan ko ng tingin si Kenzo bago ako nagsalita. Thank you sa paghatid. Malamig ang boses kong bigkas at akmang bubuksan ko na ang pintuan ng kotse nang maramdaman ko ang paghawak niya sa kamay ko. Muling napabaling ang tingin ko sa kanya. Hindi mo ba ako yayayain para magkape sa loob ng bahay niyo? Seryosong tanong niya. Kaagad namang napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niyang iyon. Bakit pa? I mean, nakalimutan mo na ba? Hinihintay ka ni Lolo sa bahay niyo, seryosong tanong ko. Yeah. Alam ko iyon pero mas formal kasing makita ng mga magulang mo na inihatid kita, tapos pumasok ako sa loob ng bahay nyo, tapos mag-usap tayo, seryosong bigkas niya. Para ano pa? May dapat pa ba tayong pag-uusapan? Hindi ba't finalized na ang balak natin na magpakasal next year, seryosong tanong ko. Yeah, pero gusto ko ding ipakita sa mga magulang mo kung gaano ako kaseryoso sa iyo, Bella. I mean, gusto kong ipakita sa kanila na nililigawan kita. Remember, mga lolo lang natin ang may gustong magpakasal tayo. Hindi ang mga magulang mo, seryosong sagot niya. So, ibig mong sabihin gusto mong ipakita sa kanila na nililigawan mo ako para maging palagay ang loob nila kung sakaling dumating na ang time na magpapakasal na tayo, nakataas ang kilay na tanong ko. Exactly. Gusto kong ipakita sa mga magulang mo na seryoso ako sa iyo at mahal kita, sagot niya habang matiim na nakatitig sa akin. Kahit na hindi totoo ang katagang binitiwan niya na mahal niya ako, hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng pagkabog ng dibdib ko. Ewan ko ba, kahit na hindi totoo parang gusto yatang maniwala ang baliw kong puso eh. Kainis. Kiyafe. Bahala ka. Kung gusto mong bumaba, edi bumaba ka. Wala namang problema doon, sumusuko kong sagot sa kanya. Napansin ko pa nga ang pagguhit ng matamis ng ngiti sa labi niya bago niya binitiwan ang kamay at mabilis na bumaba ng kotse. Umikot siya sa bandang side ko at binuksan ang pintuan kaya bumaba na din and take note, alalay niya. Nagpaka-gentleman ang loko kahit na wala naman sa paligid sila mommy at daddy. Heist, bahala na nga siya. Kung ano ang gusto niya di gawin niya.
Sabay na kaming pumasok sa loob ng bahay kung saan na naabutan namin sila mommy at daddy sa living area na seryosong nag-uusap. Nang mapansin nila ang pagdating namin ni Kenzo, sabay-sabay pa silang napatingin sa amin bago nagkatinginan. Good evening po tita, tito, kaagad na bati ni Kenzo sa kanila. Pigil ko ang sarili ko na mapataas ng kilay, lalo na nang lumapit pa siya kina mommy at daddy at nagmano. Good evening din sa inyo iho, iha. Kumusta ang pamamasyal nyo? Teka, upo na muna kayo, magili na sagot ni mommy samantalang si daddy ay tahimik lang habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa pagitan naming dalawa ni Kenzo. Ayos lang po tita. Pasensya na po kung ginabi kami. Nag-request po kasi si Lolo na sa bahay na kami mag-dinner, magalang na sagot ni Kenzo dito. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapataas ng kilay. Kung sa pagiging manugang, baka si Kenzo na ang future na isa sa pinakamabait ng manugang sa balat ng lupa. Sobrang galang niyang magsalita eh. Nagstay pa si Kenzo ng ilang oras bago siya nagpaalam na umuwi. Masasabi kong magaling makipag-usap si Kenzo dahil kahit si Daddy kitang ko sa mga mata nito na nakuha na din yata ang loob niya ni Kenzo. Parang gusto ko tuloy kausapin si Kenzo na itigil niya na ang ginagawa niya. Hindi niya dapat hulihin pati loob ng mga taong nakapaligid sa akin dahil umuo naman na sana akong magpakasal sa kanya at hindi na magbabago iyon. Imbes na may peace of mind ako habang tumatagal lalong nagiging mabigat ang nararamdaman ng puso ko. Mabilis na lumipas ang mga araw. Tinupad ko pa rin naman ang pangako ko kay Daddy na pumasok ng opisina para pag-aralan ang negosyo namin. Kaya lang feeling ko talaga hindi obra. Wala talaga akong tiyaga na pag-aralan ang takbo ng kumpanya, kaya wala pang isang linggo sinabi ko na kay Daddy na hindi ko kaya. 0-0, nakakahiya at feeling ko wala akong mayambag sa kabuhayan namin. May iba akong gustong gawin na hindi ko mawari kung ano. Ma'am, nasa labas po si Sir Kenzo. Kasalukuyan akong nakakulong dito sa aking silid habang nagmumuni-muni. Araw ng linggo at lahat ng miyembro ng pamilya ay nandito sa bahay. Halos isang linggo na ding hindi kami nagkikita ni Kenzo. Aminado ako sa sarili ko na medyo na-miss ko siya pero pinipigilan ko lang talaga ang sarili ko. Malapit na ang Pasko pero feeling ko hindi ko ako masaya sa buhay ko. Parang may kulang. Malapit na matapos ang taon at next year ang usapan naming dalawa ni Kenzo na magpapakasal. Ha? Ano daw ang kailangan niya? Kunot noo kong tanong. Wala sa sariling napatingin ako sa aking cellphone nang biglang tumunog iyon at rumihistro ang pangalan ni Kenzo. Tinatawagan niya ako ngayon. Nasa ibaba din po pala ang lolo at lolo niyo. Pati na din ang lolo ni Sir Kenzo, muling imporma sa akin ng kasambahay na labis kong ikinagulat. Wala sa sariling mabilis akong napababa ng kama at naglakad patungo sa may bintana. Hinawi ang makapal na kortina at mula sa kinatatayuan ko kitang-kita ko ang sasakyan ni Kenzo na maayos na nakaparada. Pati na din ang sasakyan nila lolo at lola. Ano daw po ang kailangan nila manang? Bakit biglaan, nagtataka kong tanong. Halos 10:00 pa lang ng umaga pero bakit ang aga naman yata dumating ng mga bisita? Saka, bakit biglaan at ora-orada? Hindi ko din po alam, ma'am. Pero nasa living room po silang lahat. Kausap na ng mommy at daddy mo, nakangiti nitong sagot. Isang pagtango ang naging sagot ko bago niya ako iniwan dito sa aking silid. Dahil sa matinding pagtataka, mabilis akong nag-ayos ng sarili at bumaba sa living room. Tama si Manang, nandito nga ang lahat. Sila mommy at daddy, Lola Ashley at Lolo Ryder pati na din si Lolo Lance at Kenzo na halatang ako na lang talaga ang hinihintay. Good morning po, Kimi kong bigkas. Naglakad ako patungo kay Lolo at Lola at humalik sa pisngi nila. Nagmano naman ako kay Lolo Lance habang hindi ko mapigilan ang mapatitig kay Kenzo na puno ng pagtataka. Mabuti naman at bumaba ka na iha. Bakit hindi mo nabangit kagabi na may usapan pala kayo ni Kenzo na mamanhikan sila ngayong araw? Nakapaghanda man lang sana tayo, nakangiting tanong ni mommy na labis kong ikinagulat. Hindi ko kasi talaga ito alam. Muli akong napatitig kay Kenzo na noon ay napapansin kong ingiti-ngiti lang habang nakatitig sa akin. Bueno, kailan nga pala ninyo balak magpakasal mga apo? Narinig kong tanong ni Lola Ashley. Hindi ko naman alam kung ano ang isasagot ko. Kailan nga ba? Hindi ko din alam eh. Ang alam ko early next year pero hindi ko alam kung kailan ba talaga. Peace talagang Kenzo ito.
Isang linggo na hindi nagpakita sa akin tapos bigla na lang susulpot dito sa bahay para mamanhikan. Sino ang hindi mawiwindang? Napag-usapan na namin ni Bella ang tungkol sa bagay na ito ang plano namin sa mismong araw ng mga puso, nakangiting sagot ni Kenzo. Pigil ko naman ang sarili ko na sumagot. May usapan ba kami? Wala naman ah. Wala akong naalala. Shit, yari na. Wala na talaga sigurong atrasan ito. Heist, bakit ba ako pumaayag sa alok ng Kenzo na ito? Ano ba ang gagawin ko? Paano kaya kung aatras na muna ako? Sasabihin ko sa kanila na hindi pa ako ready. Kaya lang nakapirma na pala ako ng contract. Baka kasi kapag umatras ako, bigla akong ihahabla ni Kenzo. Heist, hindi maganda ito. May set ang kasal namin nito nang wala sa oras eh. Bahala na nga. Wala na akong magagawa pa kundi ang sumunod sa agos ng buhay. Kasalanan ko dahil pumayag ako sa nais ng Kenzo na ito. Araw ng mga puso ang gusto ninyong petsa ng kasal nyo. Abat magandang idea yan ah, tuwang-tuwa na bigkas ni Lolo Ryder na sinigundahan naman ni Lolo Lance. Diyos ko, heto na nga at nagkasundo na nga ang lahat. Mabilis na naiset ang araw at petsa ng kasal naming dalawa ni Kenzo at pagkatapos ng ilang detalye na pag-uusap, kaagad na akong nagpaalam sa kanila na maglakad-lakad sa labas. Nakaka-suffocate dito sa loob ng bahay. Feeling ko nahihirapan akong huminga sa mga napag-usapan namin. Bigla akong nakaramdam ng takot sa hindi malaman na dahilan. Diretso ako sa garden namin. Kahit nakatanghali ang tapat wala akong pakialam. Gusto ko kasing mapag-isa. Gusto kong mag-isip. Ang bilis ng mga pangyayari. May feeling talaga ako na mas gustuhin yata ng mga magulang ko na mag-asawa na ako. Pagod na siguro sila sa kakasaway sa akin sa tuwing madaling araw na akong umuuwi galing gimikan. Hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga. Sa aming magkakapatid, lumalabas na ako yata ang black sheep ah. Maaga naman sana akong nangarap noon pero biglang nagkalitse-litse ang lahat noong nakilala ko si Kenzo at ngayon magpapakasal ako sa kanya dahil pumayag ako sa kasunduan. Hindi kaya parang kumuha lang ako ng bato na ipupukpok ko sa aking ulo. Biglang salakay ang lungkot sa puso ko. Iniangat ko ang aking kamay at tinitigan ang aking daliri na may suot na singsing. Ang ganda ng ring na ito at kung sakaling ibinigay ito sa akin ni Kenzo, dahil mahal niya ako baka ako na siguro ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa. Kaya lang ibinigay niya sa akin ito dahil gusto niyang magpa-impress ang lahat. Ibinigay niya ang singsing na ito bilang palamuti sa kasunduang aming pinirmahan. Pwede ka bang maistorbo? Mukhang kailalim ng iniisip mo ah, nasa ganoon akong sitwasyon nang marinig ko ang seryosong boses. Wala sa sariling napalingon ako at pilit akong umiti nang masilayan ko si Kenzo. Hindi ko alam kung sinundan niya ba ako sa paglabas ko kanina galing sa living room or kakarating niya lang. Ayos lang ako. Ganito talaga ako kapag nandito sa bahay. Mas gusto kong tumambay sa spot na ito, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Mukhang ang laliim ng iniisip mo ah. Don't tell me na hindi ka masaya sa mga nangyayari, nakangiti niyang tanong sa akin. Hindi masaya? I don't know. Siguro dahil para sa akin, isang malaking burden sa pagiging single ko ang pagpayag sa nais mong mangyari, diretsahan kong sagot. Burden? What do you mean? Teka, napipilitan ka nga lang diba? Seryosong tanong niya. Ewan ko lang kung guni-guni ko lang ba pero nahimigan ko ang pait sa boses niya habang sinasabi niya ang katagang iyon. Kasal sa ilalim ng kasunduan may dapat ba akong ikaramdam ng saya? Pilit ang tawang bigkas ko. Napansin kong napatitig siya sa akin kaya mabilis na din akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Natatakot akong baka makita niya sa mga mata ko ang feelings na pilit ko nang binubura sa puso at isipan ko. Sa dinami-dami ng mga lalaking pwedeng mahalin, hindi ko talaga maintindihan kung bakit sa kanya pa. Wala siyang feeling sa akin at ang tingin niya lang sa akin noon ay isang walang kwentang babae na pilit na sumisira sa relasyon nilang dalawa ni Eunice. Kasal sa ilalim ng kasunduan at pareho naman siguro tayong magbe-benefits, diba? No worries, lahat ng request mo na nakapaloob sa kasunduan na pinirmahan nating dalawa ay masusunod, seryoso niyang sagot sa akin. Wala sa sariling napangiti ako at naglakad. Patungo sa may gazebo. Hinila ang isa sa mga upuan at naupo.
Dapat lang talaga na sundin mo ang kung ano man ang nakapaloob sa kasunduan dahil hindi talaga ako mangingimi na ibulgar sa lahat ang kung ano man ang napagkasunduan natin, seryosong sagot ko sa kanya. I know kaya nga kailangan kong mag-ingat sa iyo. Really, kung alam ko lang na ikaw pala ng tinutukoy ni Lolo noon pa na dapat kong pakasalan dapat pala noon pa, naging mabait na ako sa iyo eh, seryoso niyang bigkas. Naupo sa katapat na upuan habang hindi niya pa rin inaalis ang pagkakatitig sa aking mukha. Nangyari na ang bagay na iyon at ayaw ko ng pag-usapan. You know, kaakibat ng topic na iyan ay ang katotohanan na minsan akong nabaliw sa iyo noon, pabiro kong bigkas pero nandoon pa rin ang hapdi sa puso. Ang sakit kayang ma-reject ng taong minamahal mo. Pero wala din namang nangyari sa ipinaglalaban ko, di ba? Ipinagpalit ako ni Eunice sa halagang 2 milyon pagkatapos ng lahat-lahat na ginawa ko sa kanya, bigkas niya. Well, baka may mga bagay siyang gustong makuha kaya ganoon. Mahirap husgahan ang taong nangangailangan ng pera dahil never kong naranasan na kapusin. Lumaki ako na naibibigay ng mga magulang ko lahat ng gusto ko, lalo na kung ang material na aspeto ang pag-uusapan, seryosong sagot ko. No, pero ang mas nakakainis lang nitong huli ko na nalaman na libre pala siya sa pagtira sa apartment mo noong nasa Vice pa kayo. Nagmukha akong sugar daddy niya noon para maiprovide sa kanya ang lahat ng mga pangangailangan niya at pinapalabas niya sa akin na ikaw ang nakikitira sa apartment na iyon. Kabaliktaran pala ang lahat, sagot niya naman sa akin. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Walang hiyang Eunice na iyon. Sinungaling talaga. Huwag na huwag magpakita ulit ang babaeng iyon sa akin, kundi makakalbo ko talaga siya.